Isa sa mga side hustle ko itong pagiging content creator. At kahit papano naman marami tayong natutulungan ng mga nanonood dito sa atin or yung mga viewers at mga tropa ko, isa yung pagiging Lazada affiliate natin. Alam nyo naman na para masuportahan etong channel natin, para kahit papano medyo ganahan tayo at medyo kahit papano kumita, kasi hindi naman ganun galakihan talaga literal ang kinikita ko sa pagiging content creator dito sa ating YouTube channel. At alam nyo naman na siguro, or kung hindi nyo man alam, napakahirap gumawa ng content dito. At kaya naman medyo nakakalungkot yung balita na isi-share ko din sa inyo. At sa mga kapwa ko affiliate dito sa Lazada, mandatory na yung requirements na pagre-rehistro ng BIR mga tropa. Kailangan nang magrehistro para makontinue mo yung pagiging affiliate dito sa Lazada. Kailangan mong mag-register sa BIR at mag-submit ka ng mga documents. At kahit papano, para sa akin medyo hassle to. Kaya ang masasabi ko na lang din dito, maraming salamat sa pagiging affiliate dito sa Lazada. Siguro eto na yung time para ihinto ko yung pagiging affiliate ko sa Lazada. Para sa akin kasi medyo hassle sa akin yung pag-rehistro na ganyan. Although kahit papano naman kumikita, pero parang hindi sapat yung kinikita ko din dito sa pagiging affiliate para sa stress na maidudulot sa akin netong pagre-rehistro dahil yung mga documents na minsan kailangan din sa pagre-rehistro napakatagal naman ibigay or i-provide neto ni Lazada at wala kang makausap na matino na alam mo yun na connected dito sa Lazada. So siguro sa mga nagme-message sa akin or mga nagko-comment dyan na nag-aantay ng ipifeedback ko or kung anong tutorial ko dito sa Lazada affiliate na required na nga i-register or kailangan na nating mag-register nga sa BIR, para sa akin napaka-hassle neto. So ayun lang yung masasabi ko mga tropa. Paalam na sa pagiging Lazada affiliate at welcome to Tupad. Medyo nakaka-bad trip lang mga tropa, no? Yung tipong napakababa lang din naman ang kinikita natin dito sa pagiging Lazada affiliate. Parang alam mo yon, sabi ko nga sa inyo, para lang kahit papano magkaroon tayo ng pang-sustain dito sa ating YouTube channel. Medyo nakaka-bad trip talaga. Pero anyway, wala na tayong magagawa. Syempre, ayun yung kanilang policy. Siguro isa na rin sa mga dahilan kung bakit nire-required na tayo neto ni BIR or neto ni Lazada, dahil sa mga tatanga-tanga na alam mo yun, yung mga nang-iinggit sa social media na ipinopost yung mga napakalaking mga pera or kinikita nila sa pagiging affiliate. Mga tropa, na sasagasaan nyo yung mga kahit papano sumaside hustle na kagaya ko dito sa pagiging Lazada affiliate. Mga tropa, napaka-hassle talaga neto kung i-rehistro mo pa, lalong-lalo na kung alam mo yun, nakukuha mo lang yung minimum na requirement para maka-payout ka. Yung tipong 1,200 lang yung ipi-payout mo, tapos required mo pa talagang i-rehistro yung pagiging affiliate mo. Mga tropa, parang hindi ko masyado magets, no? Wala ka namang business na, alam mo yun, hindi ka naman yung seller. Kaya para sa akin talaga, goodbye na ako dito kay Lazada. Pero anyway, malaking tulong din tong pagiging affiliate. Pero kung eto talaga yung pinaka source of income ninyo, yung pagiging affiliate dito sa Lazada, siguro wag nyo na akong gayahin. Siguro i-rehistro nyo na kung eto lang talaga yung source of income ninyo. Pero mga tropa, napakadami namang mga affiliate dyan na company or pwede pa rin kayong mag-affiliate. Ituturo ko lang din sa inyo, pero isi-share ko lang din sa inyo mga tropa yung mga mangilan-ngilan na balita or yung mga nakalap ko dito, para kahit papano naman magka-idea kayo. Meron akong isang group or group sa Facebook, group sa Telegram, group sa Viber, kahit papano nag-share sila ng mga idea. At eto yung mga nakalap ko na message. Sabi dito, no, got some clarification on BIR registration compliance. Sabi dito din, if you don't comply with the BIR requirements on or before March 24 deadline, kasi nga hanggang March 24 lang yung deadline, and your account will be blocked daw starting March 26. So after that, you can still generate PAs. So halimbawa, nagkakaroon pa rin ng mga bumibili dun sa mga link ninyo, magkakaroon pa rin kayo ng payment advice. Pero sabi dito, but the system won't be able to process your payments. So hindi kayo mababayaran. Kumbaga figures lang yung nandun, dahil nga hindi ka nag-submit ng BIR. Kung medyo kagaya ko kayo na ayaw ma-hassle. So ayun yung magiging mangyayari sa inyong mga account
no? So sayang yung mga ma-generate dun sa mga pinopost nyo na link. And sabi dito, no, when your account is blocked, it simply means you won't be able to receive the payments nga from the system kasi parang automated ata yung sistema nila doon. And sabi din dito, ma-access mo din yung AdSense pa rin sa website and create more affiliate links para ring tanga, no? So, ayun, makakapag-generate ka pa rin ng mga links na affiliate pero hindi ka makakasahod. Pero no, eto sabi pa dito, any PAs generated before March can still be paid. So, siguro etong February, masasahod pa natin to sa March. Pero siguro yung mga March or yung link na bibili sa inyo and siguro yung link na pinopost ninyo na bibili doon, hindi nyo na siya masasahod sa April. Siguro eto na rin yung time para palitan ko rin yung mga links ko dito. Pwede kong palitan siya ng in. And magbibigay nga ako sa inyo ng link kung saan pwede kayong mag-register ulit kung gusto nyong mag-affiliate pa rin na wala kayong medyo iniisip na kagaya ko, no? Ayoko nga ng mga stress na ganyan, ng mga rehistro na ganyan. Alam mo yun, hindi naman natin medyo full time to no? Yung tipong side hustle lang tapos medyo may stress ka pa dyan. Eto pa yung mga mangilan-ngilan na nakalap ko na balita, no? If approved naman na po, no problem na po daw yun. For better understanding, please read through the deadline ng pag-update ng account nyo to be tagged as BIR partner. So, parang ito yung hanggang deadline nga na March. And sabi nga dito, meron pong deadlines po na nakalagay sa email. Please review. Ayun yung tungkol to sa deadline. Payout March PA will be hold. Ayun no. Ito na nga yun. Siguro kung mga ma-generate nyo na link or yun nga yung bibili sa inyo sa mga link nyo sa March, hindi nyo na siya masasahod kung wala kayong rehistro or wala kayong na-submit on or before March 24 kung hindi ako nagkakamali. And eto pa yung mga isa sa mga senaryo na may experience nyo din kapag employed kayo and mixed income earner daw kayo, kukunin nyo and i-attach nyo daw yung 1901, yung company name and TIN number ng company. May mga ganyan-ganyan pang etche-bureche, no? So, kailangan talaga medyo aralin nyo kung eto lang talaga yung pinaka source of income nyo, yung pagiging affiliate. So, I highly suggest na siguro mag-rehistro talaga kayo. Alamin nyo yung pasikot-sikot. And may mga nag-o-offer naman ng mga accountant dyan na sobrang mamahal. Yung tipong 2,000 lang naman talaga kung kayo yung maglalakad or kayo yung mag-aasikaso, nasa more or less 2,000 yung magagastos nyo dyan or mga 3K, mga ganyan. Pero kung magpapalakad kayo, mga around 10,000 or 6,500 yung mga magagastos nyo dyan, no? So, 50% muna na down payment. So, mamaya ma-scam ka pa, 'di ba? Ako talaga matindi yung trust issue ko no? Kaya ayoko magpapalakad ng mga ganito. And dun sa previous ko naman na computer shop, ako lang talaga yung naglakad ng permit na yon. Talagang nakaka-hassle mga tropa, kaya ayoko nang maglakad-lakad pa ng ganyan. Kaya siguro hindi na ako mag-rehistro dito sa affiliate sa Lazada. Kasi na-experience ko na rin. Nakakatamad and nakakapagod at hindi worth it sa akin, para sa akin, yung kikitain dito sa pagiging affiliate kasi napakababa naman ng nakukuha natin dito no? 2,000, 3,000 tapos ma-hassle ka pa. Ay nako mga tropa. And inuulit ko, kung eto talaga yung pinaka source of income ninyo para hindi kayo mapilayan, and no choice talaga kundi ayusin ninyo yung BIR requirements neto ni Lazada. Kasalanan to ng mga kupal na nag-upload ng mga kinikita nila, na pinapakita nila na limpak-limpak yung kinikita nila, 'di ba? So, kung naaalala nyo si Rosemar, yung parang sinabi ata niya doon sa isang vlogs, yung kinikita niya sa mga YouTube niya, Emerald, and sa mga businesses niya, doon nagsimula din na, alam niyo yun, na hinahanapan ni BIRMA yung mga kinikita sa YouTube na mga ganyan, 'di ba? Pero dahil kahit papano mababa din naman yung kinikita din natin dito, wala akong pakialam din sa mga BIR na sa YouTube na yan, 'di ba? Wag lang nilang gagalawin tong YouTube natin na ang baba lang ng kinikita natin dito. Mga tropa, no? So, ayun, wala na talagang pag-asa dito sa Pinas Ewan ko, no? Puro corruption na lang no? Grabe. Tapos yung mga pinangbabayad-bayad natin dyan sa mga taxes na yan, no? Napupunta lang sa tupad.
speaking of tupad mga tropa, meron akong customer dito sa ating printing business na nagpapaprint dito sa mga tupad-tupad. Pinapaprint nila sa akin yung mga photo ops nila, yung mga picture nila na emerald na nagwawales. Alam mo yung tumpok-tumpok sila sa isang dahon lang yung winawales mga tropa. Literal yon mga tropa. Mamaya ipapakita ko sa inyo na lang siguro, no. Ito pa yung isa kong nakakalap na balita, no. Email replied ng Lazada, need talaga ng BIR kahit na 1K monthly lang ang earned ninyo. So, di ba, no, biruin nyo mga tropa, isipin ninyo mga tropa ko, yung tipong side hustle nyo lang or yung pangdagdag gastos nyo lang ng inyong pamilya, yung tipong labandera yung nanay tatay mo, tapos syempre medyo sumaside hustle ka ng affiliate or kung medyo student ka, mahasel ka pang magrehistro ng ganyan, di ba? Kung ikukumpara mo sa tupad mga tropa, yung tupad 7 days or 10 days lang 5,000 na yung kinikita, no? Tayo sa pagiging affiliate, isang buwan mong pagtatrabahuan, almost 2K lang yung makukuha mo kung mababa yung audience mo, di ba? So eto, nabasahin natin yung Lazada feedback. Ito yung isa sa mga nagreklamo or nagtatanong. So eto nga yung sabi, regarding your previous feedback, we wanted to provide you further clarification regarding your accounts requirements. We have determined that it is necessary to file with the Bureau of Internal Revenue nga or yung BIR as mandated daw emerald ng government. Kasalanan talaga to ng mga nagpo-post na mga tatanga-tanga na not to brag, mga ulul. Kung nakakapanood kayo dito sa YouTube channel natin, makyo kayo lahat ng mga nagpo-post ng mga kinita nila dyan, mga ulul kayo. Sabi pa dito, no, filing is compulsory and it is required to ensure compliance with the relevant regulation emerald. So, kahit pa paano mga tropa, no, sa walang mga ganito, no, and sa tingin ko, lilipat na ako sa and sa siguro kahit pa paano, no, wala, no choice tayo mga tropa. So, eto pa yung mga nakalap ko na balita, no. Sabi pa dito, ito na nga po yung problema ng karamihan sa kagaya kong no permanent address. Ito pa yung isa sa mga poproblemahin ninyo kung talagang nag-a-affiliate kayo. No permanent address at walang ID na naka-address sa tinitirihan daw niya ngayon. Share ko lang din daw para sa mga mag-update or kukuha pa lang. Kailangan daw po pala ay magkakatugma ang address kay Lazada affiliate at BIR. Bakit may address pong nakalagay? May address naman daw nakalagay dun sa 2307 at dapat same daw po yun sa address na nasa 2303 at invoice. So, alam mo yun mga tropa, parang binabasa ko pa lang to, talagang sasakit na yung ulo mo, may stress ka na no? Pero anyway, inuulit ko, no, kung talagang eto na lang talaga yung pinaka source of income ninyo, wala talaga tayong no choice, no? And ako, goodbye Lazada, welcome to Tupad. Nakaka-bad trip talaga yung tupad-tupad na yan, nako. Grabe. Ayaw kasi akong isali nung kapitbahay namin baka narinig ako. So, eto yung customer natin, no? Medyo blurred na lang din natin, no? Baka para safety na lang din. Ang malupit dito mga tropa, binabago pa nila yung oras. Walang ya talaga. Hays! Pero sana ako napapanood mo to sa kapitbahay namin, no? Sali mo naman kasi ako sa tupad. Pero anyway mga tropa, dito na natin tapusin to. Pero kagaya nga ng sinabi ko, meron akong isi-share sa inyo na kung saan pwede tayong lumipat. Kasi may nag-comment din sa atin dito. Shoutout sa'yo, Prosperity. Sabi niya, nakakabwisit, Lazada, reject, walang explanation. May iba pa bang pwedeng affiliate company? Eto, si tropa na to siguro nagre-rehistro siya dito sa Lazada affiliate. Huwag ka na mag-Lazada affiliate, lipat tayo ng Involve Asia. Maglalagay ako ng link dito sa description para makapag-registered kayo dito sa Involve Asia, and gagawa na lang din siguro ako ng vlog kung paano mag-rehistro dito sa Involve Asia. Lipat na lang din tayo dito, and kahit paano medyo may barya-barya na dito sa ating Involve Asia. Marami naman ng
merong account dito and sure na sure ako na kahit papano hindi tayo ma-hassle dito. And etong si Involve Asia, agency siya ng mga affiliate and kahit papano expect natin na medyo mababa yung makukuha natin na earnings dito. Kasi nga dahil nga agency siya, so sabihin na natin 5,000 yung item na bibili sa'yo or dun sa link mo, 10% sabihin na natin yung commission mo, pero ang makukuha mo lang siguro dito mga 4% lang dahil sa mga, eto nga, si Involve Asia agency ng mga affiliate to. So, siguro gagawa na lang ako ng separate video kung papaano kayo magre-rehistro dito. Pero anyway, ilalagay ko na lang din sa description nga yung link para makapag-register kayo or else antayin nyo yung tutorial ko kung papaano gumawa ng account dito sa Involve Asia na to. So, ayun lang, sana kahit papaano medyo napatawa ko rin kayo dun sa nabanggit ko nga, meron tayong customer na nagpapaprint dito sa Tupad. Medyo hinaan na lang natin yung boses, baka marinig ng kapitbahay natin. So, ayun na lang. Dito na natin tapusin yung vlogs natin, no? Like, share, and subscribe. Bye-bye. Goodbye, Lazada. Welcome to Tupad. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.